Kamusta guys? Ngayon nanonood kayo ng The News Listener by Angelo. Sabi ni Panelo, mahirap daw kunin ng ICC itong si Bato de la Rosa dahil daw yung Korte Suprema natin merong siyang bagong rules, okay? Sa extradition kung merong magre-request na arestuhin tong si Bato de la Rosa. Now, ang mali kay Panelo, hindi ho state itong ICC. Okay? So yan ang pag-uusapan natin. Kaya hindi ito nananalo si Panelo sa mga kaso laban sa mga kliyente niya mismo yung extradition rules hindi niya alam. Oo, medyo siguro na sabihin natin, alam niya, pero ito yung kanilang inilalabas. Okay? So let's go down from abogado.com.ph. Okay? Pwede nyo itong ihanap sa Google. Okay? At sabi niya dito, si Attorney Salvador Panelo, former Chief Legal Counsel ni Rodrigo Duterte, na yung Korte Suprema merong bagong rules. Okay? Bago, i-extradite yung mga Pilipino daw kung merong request ang isang state. Okay? In a message to abogado.com.ph, Panelo explained that Senator Bato de la Rosa cannot be extradited directly to the International Court as Duterte was. Okay, ang problema dyan, hindi pwede gamitin yung extradition. Okay, but later explain natin. Instead, under the new rules, any extradition must go through local courts. Yun yung kanilang let's just say yung delaying tactics. Kasi daw, pag i-extradite si Bato, dapat pumunta muna doon sa lokal na korte sa ating bansa. Tapos pwede pa siyang pumunta sa Supreme Court. Oh, okay. Anyway, Panelo explained that the extradition proceeding will be handled uh, by regional trial court. O, yan yung rules ng Supreme Court. Where the person sought either resides or where the central authority office is located. Okay, so kung saan daw gusto ng kung saan daw nakatira yung akusado. Okay, the court will conduct an ex parte review to determine if there is a probable cause to hold that the accused is a person sought the offense is extraditable. Kung kumbaga, yung korte daw ay mag-determine kung talaga bang dapat ipadala yung akusado, okay? Doon sa requesting state, okay? And because of this provision, Panelo said Marcos Jr. administration cannot do to De La Rosa what has done to former President Rodrigo Duterte, which has flown to The Hague on March 11, 2025. Okay. So, sa madaling salita, hindi raw pwede ipadala si Bato de la Rosa the same way as Duterte did. Kasi daw, pinaladala lang ng Marcos administration si Duterte extradition. Yun ang kanyang parang sinasabi dito. Pero, ang nangyari, hindi ho extradition yung ginawa kay Duterte. Okay? Bakit? Kasi meron ng record sa ICC na kailangan siyang kunin, arestuhin, okay? At ang ginamit dito ay ibang local or domestic law. Okay? Now, ipapakita ko sa inyo guys, ang sinabi ko kanina, ang extradition ay between two states. Okay? Yung Pilipinas ay isang state. Okay? Pero, do you think yung ICC isang state? Hindi, di ba? Oh, ito, pakita ko sa inyo guys. From Google. Sabi dito, is ICC a state? Oh, sinerch ko yan. Sabi dito, no. The ICC is not a state. It is an independent international organization, a permanent court established by Rome Statute. So that means
hindi siya estado, hindi siya bansa. Isa siyang international organization, isang korte, international court. So hindi mo 'to mababangga yung extradition rule. Okay? Now, i-share ko sa inyo guys yung isang Facebook, si Dean Mel Santa Maria. Ito yung isa sa mga finalo ko at ang galing ng explanation niya dito. Okay? So pakita ko sa inyo this one. Okay? So play natin at intindihin natin ng maigi doon sa mga explanations ni Dean, Attorney Mel, tsaka yung kanyang kasama. Okay? Iba sa mga alituntunin ng Korte Suprema ang ibig sabihin ng extradition. Yes, Tignan Dean. natin. Extradition means the removal of an extraditee from the Philippines with the object of placing them at the disposal of foreign authorities to enable the requesting state. Okay, yon. Requesting state. Ang question natin, state ba yung ICC? Siyempre hindi. Di ba? O yan. So, dito sa rules ng extradition, dapat between states. Okay? So, let's move forward para mabilis. Okay. Play natin Ang dito. trial or investigasyon doon sa requesting state or vice versa para po harapin niya dito sa Pilipinas. At doon sa mga alituntunin na ngayon na nilabas ng Korte Suprema, dapat palang ihain ito sa lokal na korte. Tsaka magkakaroon ng parang trial at pwede pang umakyat sa Korte Suprema kung kinakailangan para humingi ng injunction. So parang magkakakaso dito. Oo, may proseso before po natin i-surrender dun sa requesting state yung tinatawag na extraditee. So hindi basta-basta na lang kukunin at uhulihin. Ano naman ibig sabihin ng extradition treaty? Extradition treaty means a bilateral agreement between the Republic of the Philippines and a requesting state, or a multilateral agreement to which both the Philippines and the Okay. Para simpleng explanation, may treaty yung mga bansa kung merong extradition request. Okay? At kung merong, for example, yung isang, say for example, nakita yung isang kriminal sa ibang bansa. Tapos na-request ng Pilipinas doon sa ating requesting sa state na mayroong agreement dito sa extradition treaty, pwedeng mag-request between two states, di ba? At mag-grant yung request ng requesting state para makuha yung isang akusado. Okay? Now, move natin dito. Okay. Explain ni Dean Mel yung requesting state. Pero, i-move natin sa... Okay. Medyo, ito. So ano yung ICC niyan? isa siyang international institution or court. Institution or court. Pero hindi po siya isang bansa na may gobyerno, may mga inhabitants, may territory. Ito yung isang court ang Yan. So hindi pwede gamitin yung extradition request or extradition law laban kay Bato de la Rosa kasi yung ICC hindi mismo isang state, di ba? Isa siyang institusyon. Isa siyang international court. So hindi yan mangyayari. Continue. ICC, hindi ito isang bansa. Ayun pala. Anong epekto nito ngayon? Professor Jen Reyes of Constitutional and International Law. May epekto ba ito? Itong tinakda at ginawang alituntunin ng Korte Suprema patungkol sa extradition sa kaso ni Duterte sa ICC at saka sa mga kaso nung maaaring masangkot doon sa kaso ni Duterte sa ICC na di umano'y baka ma-issuehan na ng warrant of arrest.
May epekto ba ito? Isang malaking wala. Bakit wala? Dahil nga po, hindi gino-govern ng bagong rules on extradition proceedings ang mga kaso na isinampa sa International Criminal Yan. Court. So, ibig sabihin ng tratadong ito between states Yes. at hindi between a state and an institution. Yun, hindi siya pwede, di ba? Ano lang siya eh, kumbaga state and institution. Hindi siya between states kasi ICC is not a state. Tama. Or not between a state and a court. Wala, hindi pala kasama dito. Ang tanong ko naman sa iyo, Jen, kung hindi applicable iyang alituntunin na bagot, ano ang batas na umiiral para maging base ng pagwawarrant of arrest sa mga di umano'y baka masangkot na at mapadala na rin sa dahig? Meron po tayong domestic law, yung Ito. Republic Act 9851, Yan. Philippine Act Okay. on Crimes Against Okay, so tandaan natin Republic Act number 9851. Okay, itong Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Okay. International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. At ang Section 17, anong sinasabi na? In the interest of justice, the relevant Philippine authority. Okay, so sabi dito, sa interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with investigation or prosecution of a crime punishable under this act. If another court or international tribunal, yan ang international court, okay? Because yung ICC ay isang international court, pwede silang mag-imbestiga, okay? At mag-undertake o gumawa ng prosecution sa mga kaso like, for example, yung crimes against humanity, genocide, and such like that, okay? So instead, the authorities may extradite the suspect. Wait. Medyo maliit siya. Pero pakinggan natin yung the rest. May dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court. So therefore, ito Okay, yun na yun. Napakasimple, di ba? Yung Republic Act 9851 ang magagovern or yung applicable law na para ipadala si Bato de la Rosa sa isang international court. Kasi yung extradition law or yung sinasabi ni Panelo ay hindi pwedeng magamit kasi between states, okay? Pero dito sa 9851, yung word na to surrender or to extradite the suspect is applicable. So yan, napakasimple lang. Hindi po ako abogado, pero pag iniintindi mo yung at least yung words na kahit English siya, may alam natin na ito yung law na makakapagpadala o makakapag-reunion kay Bato de la Rosa kay Duterte. O, simpleng-simple, di ba? O yan. Ano sa tingin nyo guys? Kung meron po kayong komento, any suggestion, please paki-type po sa ating comment section. And if you like this video, please hit the like and subscribe to support our channel. Salamat po sa panonood.